Giniba ni Coach Chot Reyes ang opensiba ng Rain or Shine dahilan para itala nila ang unang panalo sa semifinals ng kasalukuyang ginaganap na PBA Philippine Cup. Ayon kay Coach Chot Reyes ng makapanayam ng media, nagawa nilang limitahan ang opensa ng grupo ni Coach Yeng na kilala sa pagtatala ng malaking numero sa bakbakan. Kinuha naman ng Barangay Ginebra ang unang panalo laban sa karibal at kapatid na SMB sa kabila ng 18 puntos na kalamangan. At nang makapanayam ng media, inilahad ni Coach Tim ang pananamantala nila nang makitang ginagamot umano si Junmar Fajardo. Sa huli, inamin ni Junmar na sasailalim siya sa ultrasound ngayong araw para tiyakin kung gaano kalala ang natamo niyang injury. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Binutas ng grupo ni Coach Chot Reyes ang galon ng pintura ni Coach Yeng para angkinin ang unang panalo sa semifinals. Sa panayam ng media, tinukoy ni Coach Chot Reyes ang dahilan paano nila ginawang bokeh ng Rain or Shine sa unang salpukan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Chot sa report na Ruben Terrado sa Spain. Tingin ko yung depensa namin talaga. Alam namin ang Rain or Shine, pangalawa sila sa may pinakamataas na average na punto sa liga. Uma-average sila ng 108, 110 points bawat laro. Gusto naming mapababa ang puntos nila kung maaari below 90. Halos nagawa namin yon maliban sa marami kaming nakumit na foul sa dulo. Well, kilala naman talaga yung TNT sa depensa, di ba? Kahit nung time nakalaban nila ang Ginebra sa final sa nakarang conference, yun din ang ikinatay nila. Tapos ngayon, epektibo pa rin. Ibig sabihin, nagawa nila ng maayos ang trabaho na pigilan ang Rain or Shine na kumamada. Napigil nila ang bantang opensiba ng grupo ni Coach Yeng. Bukod sa inilatag nilang depensa, umariba din si RR Pugoy ng 28 points. Si Poy Eram, 16 puntos. Si Brandon Canuelas Roser, 13 puntos. Malalaking numero para sa mga malalaking player ni Coach Chot na sina Eram at si BGR. Hindi sila nagpaiwan kay Pugoy, kumamada talaga sila doon. Ayon din kay Pugoy, nakuha nila ang unang panalo sa pamamagitan ng pagkamada ng dalawang nabanggit, si Poy Eram at si BGR. Nung third quarter talaga yung pinakamabigat na quarter ng TNT. Kumuha kasi sila doon ng 10-0 run. Kalimitan kinuha nila sa follow-up yun. Yung dati na 53-56, ginawa nilang 63-56 kagad. Pero laking bagay talaga ni RR Pugoy na translate niya sa semis ang pagkamada niya sa quarterfinals. Sa quarterfinals kasi, nag-average siya ng 24 points dahilan para tudasin nila ang Magnolia. At dahil bokya ang grupo ni Coach Yeng sa unang laban, posibleng bumalik sila sa Game 2. Hindi nila na-execute ng mabuti yung kanilang opensiba sa Game 1 Kaya tingin natin, pag-aaralan nila ang nasabing laban. Medyo mahirap nga lang yung susunod kasi nga dala ng TNT yung momentum. Pero walang coach na gustong madalawhan siya sa bakbakan, di ba? Kaya sa tingin natin, paghahandaan talaga nila yung Game 2. Bukod sa TNT tropang 5G, nagtala din ang Barangay Ginebra ng unang panalo sa semis kalaban ng SMB. Panalo na naitala bunga ng nakitang pangyayari ni Coach Tim sa kampo ng SMB na ayon sa kanya ay sinamantala ng kanyang grupo. Tanong, ano nga ba nakita nila na naging bentahin ng kanyang grupo para itakas ang unang panalo? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Romel Fertes Jr. na Inquirer. Nakita namin ginagamot si Junmar sa gilid kaya sinamantala namin ang mga sandaling wala siya sa loob ng court para makabalik sa laro. Kapag nandun siya, talagang sobrang hirap. Ang magandang balita, lumaban talaga kami ngayong gabi. So kung tutusin, gano'n naman talaga, di ba? Hinahanapan mo ng kahinaan yung kalaban Tapos kapag nakita mo na yung kahinaan niya, saka mo siya atakihin. Yun ang ginawa ni Coach Tim. Nung makita niya na ginagamot na si Junmar Fajardo sa kampo ng SMB kasi nga naglalaro pa ika-ika na siya kung napansin nyo, sinamantala kaagad nila yon. At tingin ko rin, yung kamada ni Stephen Holt, actually unang score niya sa laban ng isang tres na ibinato niya, tingin ko yun talaga yung nagbigay ng bentahe sa Barangay Ginebra. Nakalamang kaagad sila ng isa dun tapos diretso na sila. Matagal bago nakakamada ulit pero siniguro talaga ng Barangay Ginebra na sila palagi ang makakakuha ng bola. Ang laki din ng role ni Troy Rosario doon. Si Raymond Aguilar nag-step up din. Gumana din yung depensa niya kay Junmar Fajardo kahit natatawagan na ng foul. Hindi rin siya tumitigil para makatulong sa Gin Kings. Sa madaling salita, gumana ang inihandang strategy or game plan ni Coach Tim Cone. At dahil natalo ang SMB, expect na natin na babalik sila sa Game 2 para subukang gibayan ng momentum o yung kumpiyansa ng Barangay Ginebra bunga ng panalo dito sa Game 1. Habang naitakas ng Barangay Ginebra ang panalo versus sa SMB, nagbigay naman ng pahayag si Junmar Fajardo tungkol sa kanyang kalagayan. Sa panayam ng media, inihayag nito na nakatakda siyang sumalang sa ultrasound ngayong araw, Huwebes, para matukoy ang lawak ng kanyang pinsala. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Junmar sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Yung Calcom may ultrasound ako bukas, Huwebes.
Sana wala. Pero may ultrasound ako bukas eh. Bukas malalaman. Medyo masakit dito pero positive ako na hindi siya seryoso. Well, sana hindi seryoso yung lagay, di ba? Mahirap kasi kung magkakaroon siya ng ganitong injury sa kainitan ng bakbakan dito sa semis. Hindi rin magiging maganda to sa Barangay Ginebra kung masa-sideline siya, di ba? Mas maganda kung kumpleto lahat ng player para sakaling manalo or matalo man sila, walang dahilan. Ayon naman kay Junmar sa panayam sa kanya ng media, masakit talaga yung calf niya pero positibo naman umano siya na hindi seryoso yon. Tapos yan, sinabi rin niya na babawi na lang sila sa susunod o sa Game 2. Dagdag pa niya, mahaba naman yung series kaya may pagkakataon pa kahit natalo sila ng Barangay Ginebra sa Game 1. Medyo mabigat lang talaga yung pagkatalo nila kagabi. Lamang kasi sila ng 18 points eh. Pero kinayang habulin ng Barangay Ginebra at sa dulo, sila yung natalo. Ang laki ng impact nun sa kanila, mas bumababa kasi ang moral ng isang team kapag ganon. Malaki ang lamang nila pero sa dulo sila ang uuwing talunan habang mas tumaas naman ang moral ng Barangay Ginebra. Kitang-kita naman natin yung kagabi eh. Yung rebound nila grabe, parang ayaw na nilang pahawakin ng bola ang SMB sa mga huling segundo ng laban, di ba? Yun yung impact ng umakyat sila bigla mula sa tambak na 18 points. So guys, maraming salamat.